Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Father! Pakibati po yung katabi natin na Blessed Sunday to you. Blessed Sunday to you. Ngayong linggong ito, ipinagdiriwang po natin yung Pentecost Sunday. Madalas na narinig natin yung birthday ng simbahan natin. Bakit? Kasi dito, sa event na ito, bumaba yung banal na espiritu sa mga alagad na nagpatibay, nagpalakas ng kanilang loob para isiwalat ang mabuting balita. Kaya sinasabi natin na this is the birth of the church kasi dito nagsimula yung pagpapalaganap ng magandang balita o ng mabuting balita sa iba't ibang parte ng mundo. Alam niyo, nung bata ko, dahil hindi pa naman uso dati yung mga chemotherapy, mga radiation as a cure for cancer, we were so desperate na maghanap ng lunas para sa lola ko na merong cancer. So, ang ginawa namin noon, palipat-lipat kami, naghanap-hanap kami because we were so desperate. Pero I discourage everyone, huwag kayong punta sa tawas-tawas, sa albularyo because we just open ourselves sa evil spirit. Pero, because of our desperation, napunta kami sa isang simbahan, sa isang chapel na yan, na kung saan yung mga tao, talagang they were so animated by, sabi nila, by the Holy Spirit. So, sinisigaw yung mga sakit nila. And then, yung ministro nila sinabi, sige, isigaw ninyo yung sakit ninyo. So, yung lola ko naman, sabi, cancer, cancer, cancer. Tapos, may parte doon sa rito nila na lahat pipila, tapos hawakan, tapos halos lahat sila natutumba. So, sabi nung ministro, banal na espiritu, yung magpapatumba sa inyo at gagaling na kayo. So, ako, bilang isang maliit na bata noon, I was so excited na para sa turn ng lola ko, sabi ko, Lord, baka kapag yung espiritu na yan, hawakan niya yung lola ko, matutumba na, gagaling na. So, isa-isa, pumila, ganyan. Tapos, nung time na ng lola ko, hinawakan na, tapos, kala ko, tutumba. Tapos, hindi naman natumba. So, nung pagkatapos ng rito, tinanong ko yung lola ko, ano po naramdaman ninyo nung hinawakan kayo? Sabi, wala naman. Kaya sabi ko noon, ay, hindi naman yata faith healer, parang fake healer naman. Madalas kasi kapag sinabi nating banal na espiritu, we were expecting mga big revelations. Biglang magbabago yung salita, biglang magsasalita ng mga lengguwahe na hindi natin alam. Of course, it was a gift. It is a gift of the tongue to be able to receive that kind ng regalo mula sa banal na espiritu. Minsan akala natin may apoy pa rin nabababa dito, pero actually we already received the Holy Spirit during our baptism, during our confirmation. Kaya nga, gusto ko ipaalala ngayong araw na ito, ng pagbaba ng Espiritu ay nandito na mismo sa atin. Nananahan na. It's already here. Pero minsan kasi tayo lang yung ayaw makinig. Tayo lang yung ayaw makipag-usap. Ayaw nating pagnilayan yung presensya ng Diyos pamagitan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Alam niyo, sa aking pagninilay, may 3 punto tayo, na kung saan masasabi natin na ang banal na espiritu ay totoong nananahan sa ating buhay. Sa ating unang pagbasa, narinig naman po natin, yung mga alagad, nagpunta sila sa iba't ibang lugar, tapos namangha yung mga tao kasi sila ay nagsasalita sa lengguwahe na hindi naman nila alam. So ito ni sinasabi natin na gift of the tongue, na sila ay nakapagsalita sa lengguwahe na hindi naman native sa kanila. Pero ngayon, we can use this as an analogy sa araw-araw nating pamumuhay. Kung babalikan natin yung regalo ng banal na espiritu sa ating unang pagbasa ay ang regalo ng pag-unawa. And I think, kapag tayo mismo namumuhay sa disposisyon ng pag-unawa, ito ay regalo ng banal na espiritu. Ito yung mga pagkakataon na magagalit ka na sana agad-agad, pero sabihin mo sa sarili mo, ay hindi, unawain ko muna. Titignan ko muna yung malaking picture ng sitwasyon na ito. O kaya naman, ito yung mga pagkakataon na i-judge mo kaagad sana ng ibang tao, pero sabi mo, wag muna. O kaya merong hindi pagkakaunawaan, upo ka, sabihin mo, mananahan, tatahimik, at intindihin talaga, unawain ko ano yung mga nangyayari. Ito yung isa sa mga regalo ng banal na Espiritu, to be able to sit down, to be able to humble yourself, para sabihin mo na, hindi ako papatol muna sa emosyon, kundi nandito ako para unawain yung sitwasyon. Napakahirap kasi ito kasi madalas yung bugso ng damdamin yung nangunguna. Galit, wala na.
Kapagsabi na ng salita. Galit, kagawa na ng kwento. Galit, umiwas na, lumayo na. Pero ang banal na Espiritu, kagaya ng unang pagbasa natin, yung mga tao, nabiyayaan sila ng pag-unawa, naintindihan nila yung sinasabi ng iba. At ito rin yung napakagandang biyaya na pwede nating hingin, my dear friends, na hindi agad-agad mag-alab yung puso dahil sa emosyon o galit, kundi yung mananahan yung Espiritu, pakakalmain tayo para unawain yung mga bagay-bagay bago tayo magsalita o bago tayo gumawa. And I think this is very challenging, especially kapag nandyan na yung sitwasyon. Bugso ng damdamin, bugso ng emosyon, bugso ng init ng ulo, pero ang biyaya ng banal na Espiritu umuunawa, hindi agad nagpapadala sa mga emosyon o sa mga sitwasyon na ito. So my dear friends, isa sa mga biyaya na kailangan natin pagdasal, Lord, please give me the grace to understand the people by the power of the Holy Spirit. Pangalawa, sa ating ikalawang pagbasa naman, narinig natin sa San Pablo, sinasabi niya sa atin ng paulit-ulit, lahat tayo may kanya-kanyang biyaya mula sa Panginoon. May talento sa pagkanta, pagsayaw, pagbasa. We have all our gifts. Pero sinasabi dito na ang mga regalo natin, kaya magkakaiba tayo, hindi ito automatic na magiging sanhi ng pagkakawatak-watak. Sinasabi niya, actually, itong mga pagkakaiba natin, magiging pundasyon ng matibay na pagsasamahan kapag lahat tayo ay nakaugat sa Panginoon. When we are grounded, when we are attached to Christ Himself, even or despite our differences, we will be united. Ito na nga, lagi nating narinig yung salita, unity, pagkakaisa, gasgas na. And madalas, laging ginagamit natin because it's so attractive. When we speak about unity, it's so attractive. When we speak about pagkakaisa, it's so attractive. Pero alam natin na ang pagkakaisa, hindi lang human effort yan. It's not of human effort, but it should be grounded and rooted in God. Kaya sa pamilya na yan, sa pagsasamahan na yan, sa organisasyon na yan, sa mga pagkakaibigan na yan, kung effort lang ninyo yung batayan ng pagkakaisa na yan, I tell you, hindi yan solid. Pero kapag ang batayan at ang pinanggagalingan ng pagsasamahan na yan ay ang Diyos mismo, I tell you, it will stand against all odds. Pwedeng susubukin, pero hindi agad-agad matitibag. Kaya pansinin nyo, yung kunwari, magbe-best friends ko, mamaya, konting away lang, watak-watak na agad. It's not unity. Kasi ang tunay na pagkakaisa, it is rooted in God. Hindi sa kakayahan natin, kundi sa kakayahan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, una, pag-unawa. Pangalawa, pagkakaisa. At ang pangatlo naman, napakaganda sa ating Ebanghelyo, napulot ko ito Galing sila sa kwarto na punong-puno ng takot. Nagkukulong sila dahil sa napakaraming agam-agam at takot. Pero pumasok si Jesus, sabi sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. Peace be with you. And after this, I'll breathe the Holy Spirit to remind you na meron kayong misyon sa kabila ng mga pagkukulang ninyo. I encourage you once again, I give you courage to go out there and preach about the good news. Alam niyo Kaya naman siguro nagkaroon sila ng lakas kasi pinanumbalik ni Jesus na sila meron pa rin kakayahan na makagawa ng mabuti sa kabila ng kanilang mga kainaan. And we are like these apostles. Walang perpekto sa atin, pero paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon sa atin, may magagawa ka para sa Diyos. At ano yung gagawin natin? Kung tayo nakatanggap ng biyaya ng kalakasan ng loob, tayo rin naman nawa yung magpalakas ng loob sa iba. So, they received courage and they went out there to encourage other people. Alam niyo, may pagkakaiba kasi meron pa rin yung mga taong nega. Ay, wag na, wala ka ng future, wala nang pupuntahan yung buhay mo. Wala.
Pero iba pa rin yung mga tao magsasabi sa iyo na, meron pa, may bukas pa, huwag kang susuko, congratulations, kudos. And ito yung mga kailangan natin, especially during trying times, my dear friends, that our encouragements can mean something, especially sa mga tao na napanghinaan na ng loob. At ilan lamang to sa mga biyaya ng banal na Espiritu. At tayong lahat narito, ito yung hangarin natin, maging solid, matibay. Pero alam natin na ang pagkakaisa, pwede ring makuha yan hindi dahil sa kabutihan. Pwede rin makuha yan dahil sa takot dahil sa kasinungalingan. We can achieve unity, we can achieve this solid na pagsasamahan through other means. Takutin mo, solid kayo, pero dahil naman sa takot. Solid yung samahan ninyo, pero dahil naman sa kasinungalingan. Uy, alam mo, ganyan si Kwan. Oh, talaga? O sige, tayo na lang, kumpul-kumpul tayo. O, may unity kayo. Pero dahil sa kasinungalingan. Pero iba dapat yung pinanggagalingan natin ng solid na samahan, ng encouragement, ng pag-unawa, ay galing mismo sa galaw at sa plano ng Diyos sa atin. My dear friends, Christ has already established the church. That's why we are here. Through the gifts of the Holy Spirit, through the apostles, andito tayo. Ang mission natin ngayon ay kung paano natin patatatagin ang simbahang itinatag na niya. We need to do our part. Simulan natin sa ating mga tahanan. Mag-unawa muna bago mang-judge. Magkaroon ng pagkakaisa sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa Diyos. At kapag merong mapanghinaan na isang miyembro dyan, tayo nawa yung panghugutan nila ng lakas. And if we can do that inside our families and extend that to this community, I tell you, magkakaiba man tayo, magkakaiba man yung talento natin, magkakaiba man yung isip natin, pero I'm very confident, magiging solid yung pagsasamahan natin. My dear friends, ito yung mga biyaya ng Espiritu Santo. Pag-unawa, pagkakaisa, at yung pusong kayang magbigay din ng lakas para sa iba.